Pinapagisan ako. Gawin kitang tripod. Monopod. Bumababa yung monopod ko. Yan, tsaka dito kami sa Japan. Charot. Dilid lang ng BGC. Hey guys! Welcome back to another episode of Date with Irene. So, for today's episode, kakain tayo ng ramen dito sa new place na na-discover namin. This is Ramen Shibire. It is located at 31st Street, BGC. Here's their menu. Pause nyo na lang para makita nyo yung choices. As you can see here, customizable ang ramen nila. So you can choose the type of noodles that you want, as well as the level of spiciness and shibire that you prefer. Pwede din kayo mag-customize. Halimbawa, level 1 yung spiciness or yung anghang niya, tapos level 2 yung shibire or yung mala or yung pagka-nami niya. They also have side dishes and drinks that go perfect with your ramen. So, eto naman yung interior nila. Ramen bar style siya, so it's cozy and intimate. Makikita mo yung paggawa ng noodles in front of you. The first thing that I noticed upon sitting was the camera stand. Nakakatuwa naman. Ngayon lang ata ako nakita ng cellphone stand sa restaurant. And I think this is really a smart move. Wow! Say hi. Harvey. Harvey, say hi. Hi. Harvey. Meron pang ganyan, no? Show your show. What's this? Big. During the time that we went here, may promo pa sila na for every 1,000 pesos purchase you avail, you can get a free matcha latte or a free beer. So, we chose the matcha latte. It's sweet, milky, and refreshing. At super na-enjoy namin to. Then, dumating na din yung first order namin, ang Koteri Ramen. Ito yung order ko for my son, kasi this has 0 spice level. Then, I paired this with the thin noodles as well. This is not your typical tonkotsu ramen kasi meron siyang thick and rich soup na almost sauce or gravy ang consistency. I'm a basic girly, kaya this is actually my personal favorite. Ito naman yung chicken and cheese gyoza nila. Masarap naman at light, although medyo nakulangan lang ako ng onti sa cheese. Ito naman yung best seller nila, ang Ebi Miso Ramen. This one is served with wonton, egg, and a thick slice of pork chashu. Then, we paired this with curly noodles. For the level of spice and shibire naman, level 1 lang ang pinili ko. Akala ko nga mild spicy lang yun, pero hindi pala, maanghang din siya. Kung mahilig kayo sa fire noodles, magugustuhan nyo to. The soup was flavorful, malalasahan mo talaga yung broth. At yung pork chashu na favorite ko, super lambot at melt in your mouth din. Bagay yung curly noodles at sakto yung firmness. This is really a must try if you visit here. Ang anghang. Pinapagisan ako. Lastly, ito yung Shironashi Tantan Men. Shironashi means soupless or dry noodles. Favorite ng husband ko yung mga ganito. Saucy, spicy, and flavorful. Bagay din dito yung curly noodles para nababalot ng sauce ang bawat subo. He also picked level 1, but because this has no soup, it's somehow less spicy than the ramen. Alright, so we're done eating. Super worth it dayuhin ang place na ito. Masasabi ko na unique ang flavors and commendable ang service ng staff nila. Since maaga kami natapos mag-dinner at medyo maliwanag pa, naisipan namin maglakad-lakad muna dito sa BGC. At wala din naman akong magawa nung araw na yun, kaya sabi ko kay ate, kuhanan mo kami ng videos habang naglalakad. Mag-vlog tayo. So nag-record naman si ate at nagulat naman ako, hindi pala siya sumusunod sa likod namin. Vlog na tayo.
Ang totoo, ito talaga yung unang araw nagsimula ako mag-record ng videos. Sobrang awkward at nakakahiya talaga. Kasi nga hindi pa ako sanay. Yan, dito kami sa Japan. Charot! Sa gilid lang ng BGC. Hanggang stories at reels lang talaga ako sa Facebook at Instagram. So dito, nagpa-practice lang talaga kami magkuha-kuha ng videos at puro tawa lang talaga ginawa namin ni Ate Joy habang naglalakad. Hindi ko din inaakala na itutuloy ko talaga ang pag-vlog. Pero naisip ko, mahilig din naman talaga ako kumuha ng pictures and videos ever since. At actually, fun din naman ang mag-edit for me. I also want to keep memories of our life events. We always try new places and we also love traveling as well. So why not share it with others who have the same interest, diba? W! Where's the W? See it? W. W. Good. Tawid tayo, nak. Cross the street. Oh no! Oh no! Saan tayo galing? Dito? Yeah, dyan tayo galing. Ito magandang part. Ito magandang part ng BGC. Arabica. Sa ano? Ay! Uy! Sorry! Daddy. Habang naglalakad, humahanap na din kami ng place kung saan pwede makabili ng dessert. Nag-crave tuloy ako bigla sa matcha ice cream kasi medyo nabitin ako sa matcha latte. Inubusan kasi ako ni Manuel kanina. Yan, favorite ko. Sige. Alam mo lang ice cream dyan. Kailangan ice cream. Medyo nahirapan din kami maghanap. Kung alam ko lang, umorder na sana ako ng isa pa. Ngayon, tatawid naman kami papuntang Bonifacio High Street. Ito yung area sa BGC na talagang pinupuntahan ng mga tao. Ang sarap kasi maglakad at mamasyal dito. Madaming restaurants and stores na pwede mong puntahan. At open area din siya, parang katulad sa mall sa ibang bansa na outdoor. At para na din siyang park kasi may mga halaman at upuan na pwede mong pagtambayan. Sarap maglakad dito. Ang hangin. Diba? Kaya tayo nasa ibang bansa. So this is our walking tour of Bonifacio High Street. If you are still watching up to this point, thank you so much. At pakilike na din ang video na ito kung nag-i-enjoy ka. Vlog din si ate. Magiging vlogger na ba tayong dalawa, ate? Sundan mo lang ako. Sundan mo lang ako, halika. Lumakad ka. Ako nag-stop ka rin. And right here we are seeing is the first ever 3D LED screen billboard in the Philippines. This is located at 5th Street, corner 28th Street, BGC. Tuwing weekend, sinasara tong kalye na to kaya madaming tao ang nagpupunta para mag-picture at tumambay dito. Malawak ang kalye kaya pwede din kayo mag-rent ng mover dito. Yun yung e-scooters at e-bicycles na nakikita nyo around. Na-try na namin mag-ganon once pero next time po na lang ipapakita sa inyo pag may chance kami ulit. We found it! Ay, wala na. Harvey Fountain! Fountain watch!
Wanna join, Daddy? Harvey! Nakatingin siya doon sa likod eh. And then, dito sa baba ng 1 Bonifacio High Street, nakakita ako ng Zara. At dahil isa ito sa mga favorite brands ko, syempre I had to go in. I tried a few cute pieces, pero minsan kasi hindi ko muna binibili pag hindi ko ganun kagusto or wala naman akong paggagamitan na okasyon. Kaya nag-outfit check na lang muna ako at lumabas na din kami para humanap ulit ng dessert. Kaso sa hinaba ng nilakad namin, wala pa din kaming nakitang matcha ice cream. Kaya sabi ko, balikan na lang namin yung restaurant sa tapat ng Ramen Shibire kasi meron sila doon. Ito yung Kawa. Japanese restaurant din siya dito sa 31st Street. Mukhang masarap din ang food nila pero ngayong araw, dessert lang muna ang pinunta namin. This is their soft-served matcha ice cream with white chocolate drizzle. Ayos lang siya, milky and not too sweet, pero medyo sanay lang siguro ako sa strong matcha at pag sinabing ice cream, gusto ko yung matamis. But still, this was a good way to end the night. Gawin kitang tripod. Monopod. Okay lang. Light ba masyado? Ano, light? Okay siya. Okay lang naman. Gabi naman ngayon. Mga babae ng monopod ko. Sana na-enjoy nyo ang panonood. Thank you so much for completing this video. Please like and subscribe if you haven't already. And I'll see you in the next one.